Chapter 1406. Natigilan si Henry sa mataray na sagot. Sa pagtingin sa hitsura ni Shay, si Henry ay medyo mahina at ang kanyang isip ay malinaw. Nagmukhang mas matalino pa si Shay kaysa 2 taon na ang nakalipas. Sabi ni Cole, "Tita, nakakagigil talaga na sabihin mo ang ganito sa tatay ko. Ang tatay ko ang panganay mong kapatid. Kung ganoon ay huwag ka nang lalapit sa akin. Ayoko na. Talagang makita ka." Walang pakialam na sabi ni Shay. Sabi rin ni Adrian, "Ayaw din kitang makita. Kumukuha ka ng dugo ko, masama kang tao." Malamig niyang tiningnan si Cole at si Cole ay hindi nakahimik, hindi alam kung paano pasinungalingan. Sabi ni Mrs. Scarlett, alam na alam ni Shay at Adrian kung ano ang iniisip ninyo ng anak mo. Lalo na ikaw, bilang panganay na kapatid kung hindi mo inaalagaan ang iyong mga nakababatang kapatid at kung buhay pa ang matandang babae at nakikita kang ganito, hindi ko alam kung gaano kalamag ito. Henry, tumahimik ka. Sinabi ni Mrs. Scarlett sa bodyguard, itago ang gate at huwag hayaang pumasok ang mag-ama. Nang matapos magsalita si Mrs. Scarlett ay hinatid niya sina Shay at Adrian pabalik sa villa. Nang makitang namumula ang mukha ng kanyang ama, agad na hinawakan ni Cole ang braso ng kanyang ama at umalis tayo. Sa tingin ko, si Shay ay tila naka-recover ng husto mula noon. Hindi na siya mukhang tanga. Ngayon, si Henry ay mukhang madilim, ang panaginip ay maaaring magising. Hindi siya tanga ngayon, aggressive lang siya. Sabi ni Cole, nawasak ang aking mga panaginip at ang buhay ni Avery. Hindi madali. Nang makita si Avery na pinipilit ito ni Wanda, mas balanse ang puso ko. Maraming mga high-level na talento ang mayroon. Halika rito at malapit ng malugi ang Tate Industries. Ang alon ng Wanda na ito ay upang patayin ang Tate Industries at maging ang pinuno ng industriya ng monopolyo ni Wanda ang domestic market. Walang Tate Industries sa kinabukasan. Ang mga industriya ay may pagkakataong bumalik sa buhay. Malamig na sumangot si Henry, kailan ka pa nagkaroon ng sama ng loob laban kay Avery? Nabangkarot si Avery, may makukuha ba tayo benepisyo? Binuksan ni Cole ang pinto ng kotse at sinabing, wala akong sama ng loob laban sa kanya, ngunit hindi ko rin ito nakikita. Magaling siya. Bukod sa, di ba marami pa tayong pera? Kung mabangkarot si Avery, baka hindi tayo yumaman. Sabi ni Henry, Cole, itong perang ito ang huli nating pundasyon, kung nawala sa iyo ang lahat, pagkatapos ay hindi talaga kita makontrol. Ikaw ngayon ko lang nakita, ang ugali ni Mrs. Scarlett sa akin, Dad, hindi na po ako guguluhin. Gumastos ako ng pera, mahahanap ko isang trabaho at itatago ko ang pera para sa iyong pagre-retiro. Cole ay medyo pagod pagkatapos struggling para sa kaya mahaba, ngunit siya din napagtanto, Tay, ikaw lang ang kamag-anak ko, at mayroon ka isinakripisyo ko na ang lahat para sa akin, at hindi ko na kayang magpatuloy. Ngumisi si Henry, huwag mong sabihing mabuti, kailangan mong gawin ito. Kailan mo ako hiniling na huwag maging hype? Kinabukasan. Matapos ipadala ni Avery ang kanyang anak na babae, pumunta siya sa kasama si Mike. Habang papunta sa kumpanya, sinuri ni Mike ang kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng kumpanya sa kanya. Ang pinakakulang sa atin ngayon ay hindi talaga pera. Dapat sabihin na ang kulang sa atin ay hindi maliit na pera. Kung gusto talaga nating maging matigas kay Wanda, pwede rin tayong umarkila ng baka sa pilitang pangkat ng R&D. Gumastos ng mas maraming pera sa R&D. Ang punto ay, wala kaming ganoong kalaking pera.
Ang iyong hinalinhan, mayroon ka bang sama ng loob sa iyo? Nagtaas ng pisngi si Avery, nagtanong. Oo, may sama ng loob siya sa akin. Alam niya na, pagkatapos kong gumaling mula sa operasyon, gusto niyang makipagbalikan sa akin, ngunit hindi ako sumuko sa kanya. Dahil dito pinigilan niya ang gayong masamang galaw. Sayang lang at hindi ako kasing galing niya kung hindi, turuan ko siya ng leksyon. Binanggit ito ni Mike. Nangangati ang kanyang mga ngipin sa poot. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang umamin na hindi ka kasing galing ng iba, sabi ni Avery. Namula si Mike. In a short while, hihijitan ako ni Hayden. At naniniwala akong malalampasan talaga ni Hayden ang aking scumbag predecessor in the future. Gusto kong malampasan at ipaghiganti ako ni Hayden. Chapter 1407. Sabi ni Avery, nagbukas ng kumpanya si Hayden sa Bridgedale. Para kay Gwen yun. Sa palagay ko, maaari siyang maging isang negosyante tulad ng kanyang ama sa kinaharap. Kahit anong gawin niya, siguradong magtatagumpay siya. Dahil mayroon siyang sobrang IQ at manghang tiyaga. Mariing sabi ni Mike, mawawala. Maaari mo ring isara ang kumpanya at maging isang tao na ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti. Nagsalin si Wanda ng isang basong tubig at humigop ito ng mahinahon. Pagkatapos ng isang paghigop, nagpatuloy siya, sa wakas ay naipaghiganti ko ang aking anak na babae. Wanda, hindi mo ba naisip na nabangkarot ang tape industries at natapos ang buhay ko dahil dito? Tumingin si Avery sa kanya at sinabi ang bawat salita mahabang panahon ito sa hinaharap. Hindi ko nakakalimutan na pinatay mo ang aking ina. Hindi lang gusto kong masira ang reputasyon mo, gusto kong mamatay ka. Chapter 1408. Tumawa ng malakas si Wanda. Suminsem siya at dahan. Daang sinabi, Avery, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para isipin mo na malalampasan mo ako sa kinaharap o papatayin mo ako? Sa pagkakaalam ko, si Elliot ay nakulong na sa Yonroville at wala ng paraan para bumalik sa Ariadne. At saka, may asawa na siya sa Yonroville at baka sa lalong madaling panahon magkakaanak na siya sa asawa niya sa Yonroville. Maaaring hindi na siya bumalik kay Ariadne sa kinaharap. At saka, ang kasalukuyang boss ng Sterling Group ay hindi na si Elliot. Ikaw ay isang idiot. Sa tingin mo pa ba ay may makakasuporta sa iyo? Tahimik na pinakinggan siya ni Avery at hindi sumagot. Ang saya ni Wanda ay hindi masabi, nagtago ako noon sa Bridgedale pero hindi ko akalain na magtatapos ang inyong dalawa ng ganoon kaga. Ha. Malamang ito ang kalooban ng Diyos. Itinadhana ako ng Diyos na tumapak sa inyong dalawa. Sa paanan mo, hindi gaanong kumain si Wanda sa kainan na ito. Dahil matino niyang pinag-uusapan kung gaano karaming mga big boss ang kilala niya ngayon. Invincible na ngayon ang business empire niya at kahit na bumalik pa ang 10 Elliot kay Ariadne, hindi nila ito magagawang takutin. Gumastos siya ng maraming salita para salakayin si Avery. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa gana ni Avery. Napuno si Avery, pinindot ang service bell at inayos ang bayarin. Agad namang lumapit ang waiter, dala ang bill. May buhol siya. Sinulyapan ni Avery si Wanda gamit ang kanyang mga mata at saka bumangon, dala ang kanyang bag. Babalik ako para umidlip. Sa susunod na ipagyayabang mo ako, sisingilan kita. Ngumisi si Wanda, maaari ka bang matulog? Bakit hindi ako makatulog? 1 taon kang pagong
Hindi ba't namuhay ka ng maayos? Ngumisi si Avery at naglakad palabas ng restaurant. Sa morning executive meeting na pagkasundoan ng lahat. Natiyak na hindi na makakaligtas ang kumpanya sa pagkakataong ito kaya handa si Avery na malugi. Ang kumpanya ay pag-aari niya at ang pagkabangkarote ng kumpanya ay tatama sa kanya ang pinakamahirap. At kaka-opera lang niya. Naiisip ng mga executive na pagkatapos na mabangkarot ang kumpanya maaari siyang magpahinga sa bahay at alagaan ang kanyang katawan at pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang makita kung maaari siyang bumalik. Ngunit matapos makilala si Wanda, nayanig ang kanyang iniisip. Kung aaminin niya ang pagkatalo ng ganito, hindi siya magkakasundo. Bumalik si Avery sa kumpanya at binuksan ang laptop. Nag-browse siya sa lahat ng mga produkto na inilunsad ng kumpanya sa nakaraan at pagkatapos ay binuksan ang mga bago na kamakailang binuo. Ito ang tanging produkto na hindi ninakaw ang pangunahing teknolohiya nito. Ito rin ang huling trump card ng Tate Industries. Ngunit, ang produktong ito lamang ay hindi makakasuporta sa pagpapatakbo ng buong kumpanya. Kasunod na pananaliksik at pag-unlad kailangan upang numuuna ng maraming pera. Ito ay isang aspeto. Sa kabilang banda, kahit na bumuo sila ng mga bagong produkto sa hinaharap, maaaring hindi nila may kumpara sa pananaliksik at pagpapaunlad ng Wonder Technologies. Sa panahon ng tanghalian, sinabi ni Wanda na gagastos sila ng bilyon-bilyong dolyar sa unang round upang suportahan ang pananaliksik at pag-unlad. Mayroong hindi mabilang na kapital sa likod ng Wanda. Si Avery ay hindi maihahambing sa kanya sa lahat. Habang iniisip ni Avery ang susunod na gagawin, tumunog ang telepono. Kinuha niya ang telepono, nakita ang pangalan ni Elliot at agad na sinagot ang tawag. Elliot, kumain ka na ba? Tanong ni Avery. Pagkatapos kong kumain, kakagising ko lang mula sa lunch break. Mahina ang boses ni Elliot, pumasok ka ba ngayon sa trabaho? Bueno, dumating si Wanda sa akin noong tanghali. Walang duda na kinausap siya ni Avery, hindi lang niya ako pinahiya kundi pinahiya ka rin niya. Sinabi niya na, kahit na bumalik ka sa Ariadel para tulungan ako. Ngayon, hindi nito mababago ang katotohanan na ako ay malugi. Natahimik si Elliot ng ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong, ano sa palagay mo? Siyempre, ayoko namang hayaang mabangkarot ang kumpanya. Mas maganda kung ibang tao ang kalaban. Sa pag-iisip na maaaring kunin ni Wanda ang pagkakataong ito para manipulahin ang domestic market, nakakadiri. Ako gaya ng paglunok ng langaw. Alam ni Avery na kung aaminin niya ang pagkatalo sa pagkakataong ito, maaaring wala na siyang pagkakataong makipagkumpetensya kay Wanda sa hinaharap. Chapter 1409. Hindi ka pa ba nag-lunch break? Iniba ni Elliot ang usapan. Hindi ako makatulog. Tinaplos ni Avery ang kanyang mga kilay at sinabing, pakiramdam ko ay talagang natapakan ako ni Wanda sa pagkakataong ito. Bumalik ka muna sa pagpahinga. Hahanap ako ng paraan. Kalmado at cool ang boses ni Elliot na nagpapagaan sa kanyang hindi mapakali na mood. Hindi napigilan ni Avery na matawa, paano mo ako matutulungan? Nasa Rovel ka ngayon at hindi ka boss ng Sterling Group ngayon. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kung ako ang boss ng Sterling Group. Ang aking mga bahagi ay inilipat kay Adrian at ang iyong mga karapatan ay matagal nang nalampasan ang boss ng Sterling Group. Biglang nanlamig ang boses ni Elliot. Nawala ang ngiti sa mukha ni Avery. Ngayon pa lang ay
Nakabaka na siya at akala niya ay nagbibiro pero hindi. Naman pala nakakatawa. Bakit hindi siya ang boss ng Sterling Group? Kasalanan niya ang lahat. Elliot, pasensya na. Gusto kong bumalik ka sa Ariadel. Sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay hayaan mong ibalik ni Adrian ang mga bahagi sa iyo. Tsaka, ayokong bayaran mo ako. Sinisi ni Avery ang sarili. Magpahinga ka muna. Kahayaan kong makipag-ugnayan sa iyo si Ben Schaffer. Nang matapos magsalita si Elliot, ay ibinaba na niya ang telepono. Ibinaba ni Avery ang telepono at huminga ng malalim. Tinawagan ni Elliot si Avery partikular na nagtanong sa kanya tungkol sa kumpanya at ipinaliwanag na gusto niyang tulungan siya. President man siya ng Sterling Group o hindi, nasaan man ang iba, very touched si Avery na kaya niyang magkaroon ng ganitong puso. Gusto siyang bumawi ni Avery. Kapag bumalik si Elliot kay Ariadel, ibabalik ni Avery ang lahat ng pag-aari niya at bilang karagdagan, mas papahalagahan niya ang kanilang mga damdamin. Gulong-gulo ang iniisip niya at maya-maya nakatulog siya sa mesa. Kinahapunan tinulak ni Mike ang pinto at pumasok. Nang makitang natutulog si Avery sa mesa, agad itong lumapit sa kanya at tinapik ang balikat nito. Avery, gising na. Sino sa tingin mo ang nandito? Tumikim si Mike at tinawag siya. Sumimangot si Avery at hindi na nagising. Nandito na si Elliot, sigaw ni Mike sa tenga niya na nagtaas ng boses. Bumukas agad ang mga mata ni Avery, tumalon ang katawan at tumayo. Nagtawanan sina Mike at Ben Schaffer nang makita nilang nagpanik si Avery at nagising. Avery, inaantok ka na ba? Umupo si Ben Schaffer sa upuan sa tapat niya. Nadismaya ka ba nang makita mong ako iyon? Pinunasan ni Avery ang mukha, saka kinuha ang baso ng tubig at ininom. Pagkatapos uminom ng isang basong tubig, biglang nagising si Avery. Hinihiling ka ni Elliot na pumunta sa akin, tama ba? Well, ito ang unang pagkakataon na tinawagan ako ni Mr. Foster pagkatapos niyang pumunta sa Yon Rovel at nagsimula siyang makipag-usap para sa aming negosyo. Pagkatapos na konektado ang tawag, labis na nalungkot si Ben Schaffer. Anong sabi niyong dalawa? Sinabi ni Elliot na tutulungan niya ako. Gusto kong malaman kung paano niya ako gustong tulungan. Curious na tanong ni Avery. Binuhusan ni Mike si Ben Schaffer ng isang basong tubig at dinala ito sa kanya. Mukhang naiinis si Ben Schaffer, ibigay mo lang ito sa akin. Bigyan mo pa rin ako ng isang tasa ng sariwang giniling na kape. Wala akong freshly grind coffee, instant one lang gusto mo. Nagtaas ng kilay si Mike. Kalimutan mo na, iinom pa ako ng tubig. Kumigop ng tubig si Ben Schaffer at pagkatapos ay bumalik sa usapin. May isang paraan lamang upang mailigtas ang Tate Industries at maibalik ang pagiging mapagkompetensya ng Tate Industries at iyon ay ang mag-inject ng malakas na enerhiya sa Tate Industries. Malakas na suportang pinansyal. Siyempre, ang Sterling Group ay hindi makakatulong sa iyo ng walang kabuluhan. Dapat tayong makipagsapalaran sa hinaharap. Ang Tate Industries ay hindi magiging iyo lamang. Chapter 1410 tumango si Avery. Maaari niyang tanggapin ang stake ng Sterling Group, ngunit natatakot siyang maapektuhan ang Sterling Group. Paano kung ang pera mula sa Sterling Group ay pumasok at mawala ang lahat ng ito? Bagaman ang Sterling Group ay hindi pag-aari ni Elliot. Ngayon, ito ay tiyak na babalik sa Elliot sa hinaharap. Sa kanyang puso, ang tanging boss ng Sterling Group ay si Elliot.
Avery, Ben Schaffer, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, ang problemang kinakaharap ngayon ng aming kumpanya ay ang kasalanan ng pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya. Walang pakialam na sumagot si Ben, sa tingin mo ba? Hindi ko malalaman. Bago ako tinawagan ni Elliot, alam ko na ang mga problemang kinakaharap ng kumpanya mo. Kung gusto mong talunin ang Wonder Technologies ni Wanda, hindi mo mapipigilan ang isang linya ng produksyon. Bukod dito, kailangan mong labanan ang kanyang digmaan sa presyo. Kakalad ka rin mo siya, hanggang mamatay o papatayin niya. Walang ibang paraan para kalad ka rin ito hanggang mamatay. Dahil sa sinabi ni Ben Schaffer, medyo nanlamig si Avery. Kumunot ang noo ni Avery, malaki ang halaga nito, si Wanda ay humihila ng maraming investor para bigyan siya ng pera. Talaga. Kaya ngayon ang Sterling Group lang ang makakapagligtas sa iyo. Dinampot ni Ben Schaffer ang baso ng tubig, at nang makita niyang walang laman ang tubig sa baso, agad niyang inabot ang baso ng tubig kay Mike. Hindi mo ba ako madadala ng malaking baso para kumuha ng tubig para sa akin? Mike, mas magandang ipagtimpla kita ng kape sandali. Pagkatapos mong makipag-chat kay Avery, tatawagan ko ang mga executive at sabay-sabay tayong magkita. Napataas ang kilay ni Ben Schaffer, hindi pumayag si Avery na tanggapin ang ating shareholding. Hindi ka na makapaghintay na kunin sa amin. Ano ang dapat kunin? Bumili ka man ng shares, nasa kamay natin ang management rights, di ba? Hindi mo dapat inaalis ang mga karapatan sa pamamahala, di ba? Sinaman ang tingin ni Mike si Ben. Panunuya ni Ben Schaffer, hehe, tingnan mo naman ang itsura ng management mo. Maaaring ibigay sa iyo ang kapangyarihan sa pamamahala, ngunit may karapatan kaming mga siwa. Kung hindi ka namamahala ng maayos, may karapatan kaming pumalit. Natatamaan ka ng ilong. Bakit hindi mo nalang bilhin ang kumpanya namin sa isang presyo? Tanong ni Mike. Ani Ben Schaffer, hihihi, kahit gusto naming mag-invest, mag-i-invest lang kami sa Wonder Technologies. Kung hindi dahil sa relasyon ni na Elliot at Avery, sa palagay mo ba ay nasa kaguluhang tubig na ito ang Sterling Group? Mike, namula si Avery sa kahihiyan at sabay tingin kay Mike na kuminto sa pagsasalita. Tumingin din si Ben Schaffer sa kanya, go get me a glass of water. Bakit ang init mo dito? Hindi ba naka-on ang aircon? Agad na kinuha ni Avery ang air conditioner remote control at gustong ibaba ang temperatura. Kalimutan mo na, ayos lang ako kapag mainit, huwag mong i-freeze. Ibinalik ni Ben Schaffer ang remote control sa mesa at sinabing, iinom lang ako ng mas maraming tubig, sabi ni Avery. Kuya Schaffer, mag-usap tayo. May masasabi pa ba tungkol sa stake ng Sterling Group? Ngayon halos lahat ng aming mga pangunahing teknolohiya ay ninakaw ng Wonder Technologies. Kahit na may capital injection, mahirap makipagkompetensya sa Wonder Technologies. Di ba madali yun? Ninakaw niya ang iyong pangunahing teknolohiya, kaya't nakawin natin ang kanyang pangunahing koponan. Pinaikit ni Ben Schaffer ang kanyang Fox Eyes hanggat ang Tate Industries at ang Sterling Group ay umabot sa isang malalim na kooperasyon. Natatakot akong hindi nila ito mahukay. Tao. Natigilan si Avery. Hindi niya talaga inaasahan na gagawin niya ito. Thank you for watching mga kamaster.